Kaniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 238 ka mga pulis sa Davao City nga giingong ibalhin sa BARM, mikatag sa social media. Apan Davao City Police Office, mipaklaro nga walay reassignment apan medical evaluation lang kini. Usa ka pulis sa Cogon Police Station sa Cagayan de Oro City, samdan hasta ang target nga motor napper dihang misukol matud pa ang sospek nga armado ug kutsilyo. Rider ug angkas nga asawa ug tulo ka menor de edad nga anak. Patay human mibangga ang gisakyang motorsiklo sa kasugat nga truck sa Initaw, Misamis Oriental. Nagluya nga Rizos Dolphin napadpad sa baybayon sa Hingoog City. Apan namatay kini paglabay sa pipila ka oras tungod sa daghang samad. Ug cast sa My Ilonggo Girl nga sila Jillian Ward, Michael Seger, Yasser Marta ug Lian Valentin nakisadya sa Kapuso fans sa General Santos City. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nagsumiti og petisyon ngadto sa Korte Suprema ang pipila ka mga abogadong Mindanaoan ug sakop sa Davao City Council aron babagan ang impeachment proceedings batok ang Vice President Sara Duterte. Bitbit ang umaybay ka mga dokumento gisumiti sa mga abogado ngadto sa Korte Suprema ang petition for certiorari and prohibition sa pagpanguna ni Attorney Israelito Torion ug Attorney Martin Delgra kaganina buntag. Ginakwestiyon sa petisyon ang constitutionality ug legality sa impeachment process. Tinguha sa maong petisyon nga mag-issue ang Korte Suprema og Temporary Restraining Order kung TRO ug writ of preliminary injunction ug ianal o dili baka ipadaplin ang impeachment complaint batok ang VP Sara nga natanggong karon sa Senado. Nakipsab sa prayer ang pagdeklara nga null and void sa articles of impeachment. Gawa sa mga abogadong Mindanaoan, mipirma sab sa petisyon ang kadaghanan sa mga sakop sa 20th Davao City Council sa ilang kapasidad isip private citizens nga girepresenta ato sa filing ni Councilor Attorney Luna Acosta. Nagpaklaro ang Davao City Police Office sa migula nga impormasyon nga sobra 200 ka mga police personnel gikan sa ilang buhatan ang giingong i-reassign sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Atong sayron ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, sumala sa DCPO, igo raw pailawom sa medical evaluation ang maong mga pulis aron masuta matud pa kung angay ba sila nga i-deploy sa umaabot nga 2025 midterm elections. Sa migula nga impormasyon sa social media, doon na matud pa 238 ka mga pulis nga i-relieve sa ilang katungdanan sa Davao City Police Office o i-reassign dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Doon na matud pa kalabutan ang pagbalhin sa maong mga pulis sa umaabot nga 2025 midterm election sa Mayo. Ang DCPO, gilayong nagpagula og pagpaklaro labot ni ini. Ang Davao City Police Office wala tay reassignment sa ato ang mga personnel dito BARM. Atong iklaro nga katong memo nga iyang giingon iyang nakuha gikan sa Davao City Police Office is ano to siya, ang subject ato sir is for medical evaluation. Dugang sa DCPO, kabahin matud pa kini sa regular monitoring sa mga personahe nga dunay ginainom nga maintenance medicines. Kinahanglan matud pa ma-monitor ang ilang mga personahe aron masigurong fit sila o galing e-deploy sa eleksyon. Ug mga adlaw during the medical evaluation na ay mga kailangan dili i-deploy gumikan sa ilahang health. So dili sila pwede i-deploy, so magpadayon sila sa ilahang paperwork during the election time. Atong iklaro nga walay reassignment, only deployment for the national and local elections. Karaghanan matud pa sa sobra 2,000 ka DCPO personnel ang ma-deploy sa eleksyon sa mga police stations sa Davao City. Ang deployment, deploy lang ka sa isa ka event. Like katong Saturday, ma-deploy sa Davao del Norte. Ayun ana, sir ba? After ana, balik na po ka diri. Sara, dugang sa DCPO nga sa pagkakaroon wala matud pa movement sa mga DCPO personnel apan kung dunay ipakanaog nga kamanduan ang ilang national headquarters sa Campo Crame gikan nga deployment mosunod matud pa sila labi na kung dunay mga lugar nga kinahanglan gayud og dugang puwersa apan kana kung dunay pay pagtugot gikan sa COMELEC. Sara.
Okay, dagang salamat, Argil Relator. Samdan ang usa ka pulis sa Cogon Police Station sa Cagayan de Oro City human matud pa misukol ang ilang target sa operasyon nga motor napper nga armado ug kutsilyo. Sospek arestado ug na-recover sab ang motor. Ani report ni Cyril Chavez. Samad sa iyang kamot og tiyan ang nahiaguman sa usa ka pulis sa Cogon Police Station diyang misukol ang target sa ilang operasyon sa sitio Tangkungan, Barangay Kamaman-an, Cagayan de Oro City. Sumala sa Cogon Police Station adlong Domingo ilang gikasa ang operasyon batok 27 anyos nga sospek human nagpatabang sa ilang buhatan ang usa ka biktima sa motor napping. Gipaloob sa atong operatiba gipanguluhan ni DSSG Italia ug successful na ilang na-intercept ang maong tao, ilang na-recover po nila ang maong unit atong sa motor diya sa Kamaman-an. Apan misukol ko ang sospek nga armado og kutsilyo, hinungdan nga nasamdan ang pulis lakip na ang suspitsado sa iyang kamot. Matod sa PNP, notadong kawatan ang suspitsado nga taod-taod na pud nila ginasubay. Itong personnel ato katong nagresponde ato, doon na lang sa gamayng garas sa iyang tiyan pero wala na may problema. Tungod sa hitabo, gipahimangnuan ni Police Major Labitad ang iyang mga pulis nga magdoble amping gayod sa pagpatuman sa ilang tahas. Gidayeg sab diini ang dedikasyon sa iyang personahe nga nasamdan sa maong operasyon. Ana-ana sa kustorya sa Cogon Police Station ang suspitsado nga wala na miluwat og pahayag. Sa pagkaron, ipasaka na ang kaso nga direct assault o kaning serious resistance o possessions of illegal possessions of deadly weapon o ang ato sang biktima mopile usab og kaso. Cyril Chavez, One Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Usa sa mga sospek nga nanulis sa usa ka gasolinahan sa Pangantukan, Bukidnon ang patay. Diyang nakigpinusilay kini sa mga pulis, diyang gisita ang ilang sakyanan ato sa ilang pagsibat. Hinuon na kaikyas nga kaubanan ang nadakpan rasab sa hot pursuit operation sa kapulisan. Ani report ni Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital ang 24 anyos nga sospek nga giingong usa sa mga nanulis sa usa ka gasolinahan sa barangay Adtuyon, Pangantukan, Bukidnon sa nahitabong pinusulay, tali, kapulisan ug mga sospek. Sumala pa nga pasado las 9 sa buntag adlong Sabado, nahitabo ang pagpanulis sa mong gasolinahan. Dayong sibat sa mga sospek sakay sa ilang sakyanan. Hinoon, gileyong na alarma ang gisakyan ni Ine. Hinungnan nga gisita sa kapulisan nga nag-checkpoint ni adtong tungura. Apan wala kini mihunong. Inay, gibanggaan ang barikada sa checkpoint. Hinungdan sa engkwentro. Ang maong sakyanan nga gigamit pagpanulis nahulog ni sa usa sa kanal sa maong area ug natumba ang maong sakyanan ug dito dayon girespondian sa ato ang kapulisan ug nakita dunay usa ka individual nga igo. Usa ang patay samtang nakasibat ang usa sa mga sospek diyang nahulog ang sakyanan sa kanal. Sa pagpanubay sa sokog EOD sa sakyanan, ilang na-recover ang nagkadaiyang mga armas ug bala, lakip na granada. Nailhan sab ang namatayng sospek nga usa ka residente sa barangay Inugog sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Nag-coordinate na ang ato ang Bukidnon Police Provincial Office dito sa Cotabato kay reported kini siya nga stolen vehicle dito sa Kabakaban, North Cotabato. Sa hot pursuit operation sa kapulisan, nadakpan ang nakaikyas nga sospek niadtong Domingo pasado alas 7 sa buntag. As to the testimony of the witness katong mga gipangtulis sa maong gas station, nagkanayon man kini sila nga duha ka buok lang, no? Ang kining na-arrested individual nga buhi o kini siya ang nagtutok sa cashier ug ang katupong isa nga namatay. Kasong robbery, attempted murder, RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunition, RA 9516 o illegal possession of explosives o violation sa COMELEC gun ban ang atubangon sa nadakpang sospek. Cyril Chavez, One Mindanao.
Girescue sa DNR 12 ang usa ka barn owl human nasamdan diyang nasangit ang pako niini sa usa ka barbed wire sa perimeter fence sa usa ka tungaan sa General Santos City. Ani ang report. Hilom og menos ang lihok niining usa ka barn owl samtang anaa sa sulod sa hawla sa buwatan sa DENR sa General Santos City. Nagpaayo di ay kini sa iyang samad sa wala nga pako human gitambalan sa City Veterinarian's Office. Sumala sa City Environment and Natural Resources Gensan, girescue matud pa nila ang maong hayop diyang dunay concerned citizen ang nakakita niini nga nahagbong gikan sa usa ka kahoy apan nasangi sa barbed wire sa perimeter fence sa usa ka tungaan sa syudad niadtong Sabado sa buntag. Nga naay lacerations iyang left wing. So after nato is gidala na siya sa DNR Buayan para ma-check sa ilang vet. Then na found out nga blind po di ito iyang isa ka mata. So mao siguro tong isa sa cause pod sa iyang pagkahulog. Sa karon padayon ang rehabilitation and monitoring sa kahimtang panglawas sa DENR sa maong mananap. Sumala sa DENR, ang maong hayop usa ka wild animal nga dunay papel sa pag-maintain sa ecological balance sama sa pag-control sa rodent population. Busa angay kining ampingan. Natay RA 9147, so mo na siyang Wildlife Conservation Act. So kung mopatay ka, mga inana. So naging siya kaakibat nga kaso sa imo. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Rider o gangkas niini nga asawa og tulo ka mga menor de edad nga mga anak ang patay. Human mibangga ang ilang motorsiklo sa kasugat niini nga truck sa Initaw, Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dead on the spot ang rider og angkas niini nga asawa ug tulo ka mga menor de edad nga anak diyang mibangga ang ilang motorsiklo sa kasugat nga wing van truck sa Initaw, Misamis Oriental niadtong adlong Biyernes. Sumala sa investigasyon nga paingon unta sa Lanao del Norte ang magbanay sakay sa ilang motor. Apan mi-overtake kini sa gisundan nga sakyanan, hinungdan nga misugat kini sa truck. Gikan sa birthday party papauli na ang kwanter ang motor nga nagsakay papa, mama ug tulo din ka anak nga ang truck going to Cagayan de Oro City direction. Usa ka kotse sab ang nadamay sa maong insidente human kini mibangga sa likod nga bahin sa wing van truck. Tungod sa kalit nga pag-brake niini, hinuon wa naangol ang driver sa truck ug sa kotse. Wala na sab kunoy plano pa nga magpasaka og kaso ang kabanay sa namatay ug nangayon na lang kini og tabang aron mapahilo na ang patayng lawas sa mga biktima. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao. Padayon matud pa ang pagbubo og investment sa real estate developer sa Davao City ug mga kasikbit nga lugar sama sa Samal Island tungod sa kalinaw ug ang pagtukod sa tulay pasamal. Sumala sa Chamber of Real Estate and Builders Davao Chapter, padayon matud pa ang pagsulod sa developers nga magtukod og kondo ug residential development sa syudad. Gani dili lang sa downtown Davao, sanglit nag-expand na kini sa mga lagyong barangay sama sa Turil District. Gawas niya na gilauman sab ang tourism development. Kung itandi sa Luzon, wala pa'y oversupply sa mga kondo sa syudad. Sanglit nag-uyon matud pa ang market ug ang kasamtang ang demand. Nagasaka sab matud pa ang demand sa mga kasikbit nga lugar sama sa tourism-related development sa Samal Island, labi na karong ginatrabaho ang Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Nagpaymangno sab ang otoridad nga mamahimong i-verify kung lehitimong real estate broker o salesperson ba ang katransaksyon, pinaagi sa pagpangita og PRC ID kung accredited ba sa associations o kung konektado sa realty firm. We have a very good peace and order situation for Davao City. So that attracts the people in investing not only in Davao City but also in the nearby provinces, as I was saying earlier. And
in terms of sustainability, we have already seen that these developers are also conscious about the environment. Samdan nga dolphin ang nakitaan sa mga residente sa baybayon sa Gingoog City. Apan bisa na sa pagtabang sa mga residente o mga opisyalis ang namatay rasab ang maong dolphin paglabay sa pipila ka oras. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gikagubdan sa mga residente sa baybayon sa barangay San Luis sa Hingoog City kining usa ka dolphin nga nakitaan sa mga mananagat pasado alas 2 sa hapon adlong Lunes. Dali silang nagpakitabang sa mga otoridad aron maluwas ang maong dolphin. Usa sa mga unang miresponde sa lugar ang Marine Wildlife Advocate ug commander sa 1st Police Mobile Force Company na si Police Lieutenant Colonel Ariel Philip Puntillas. Ang istorya po sa mananagat nga basing na napukutan dayon o gi-release sa mga mananagat ina lugar ang mga theories nga atong na kadunggan kagahapon base sa experience mga mananagat. Sumala sa opisyal nga miresponde sab ang Hingoog City DENR ug City Veterinary Office. Giila kini nga usa ka rhesus dolphin nga usa ka endangered species. Nasuta sab nga daghan kini og mga samad sa lawas nga usa sa ginatudlong hinungdan nga namatay rasab ang maong dolphin paglabay sa pipila ka oras. Wala na nasuta ang hinungdan sa mga samad sa maong dolphin ug gilubong rasab kini sa lugar. Nakita na ko kung nato nga mga klase nga isda kaya lagi nila. Pero however, katulon na mo siya gihatod sa lawod, ibalik gid siya sa mabaw aron magipaghimamat sa mga tao. Niadtong adlong Domingo, aduna sab kuno susamang mananap ang nakita sa mga mananagat sa Hingoog Bay. Busa pa himangno karon sa mga otoridad nga dili lang duulan o dakpon ang maong marine wildlife species sama sa dolphin tungod mamahimo kuno nga makasuhan subay sa Wildlife Conservation Act. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ipasidunggan sa 10th Platinum Stallion National Media Awards 2025 sa Trinity University of Asia ang mga programa sa Kapuso Network. Gani gila ang GMA Network isip TV Station of the Year ug ang GMA Regional TV isip Regional TV Network of the Year. Ani report. Good morning mga igan! Good morning! Miarangkada na sab ang Kapuso programs ug personalities sa 10th Platinum Stallion National Media Awards 2025 sa Trinity University of Asia. Gani nasakmit sa GMA Network ang TV Station of the Year. Samtang napili isip Regional TV Network of the Year ang GMA Regional TV nga gilangkuban sa regional program sa GMA Network nga 1 Mindanao, 1 Western Visayas, Balitang Bisdak ug 1 North Central Luzon. Samtang giilasab ang ubang Kapuso shows and personalities. Best Morning Show ang unang hirit. 24 oras ang Best TV News Program of the Year. Ug ang anchor niini nga si Vicky Morales ang giila nga Female News Anchor of the Year. Male News Anchor of the Year si Atom Araulio. Best TV Sports Program host si Martin Javier. Best News Magazine Program ang Kapuso Mo Jessica Soho. Ug Best Documentary TV Show ang Eyewitness. Best AM Radio Station of the Year ang Superradyo DZBB. Isa pa rin sa kaaway. Gawin mo na ang Best Primetime Drama Series and Socially Relevant TV Series ang Pulang Araw. Ug ang mga bida niini nga si Sanya Lopez ang Best Primetime Drama Series Actress. Ug si David Licauco ang Best Primetime Drama Series Actor. Best Primetime Supporting Actress si Rochelle Pangilinan ug Best Primetime Supporting Actor si Epi Quizon. Si Raver Cruz ang TV Actor of the Year alang sa GMA Prime nga asawa ng asawa ko. Ug si Julian San Jose ang Music Artist of the Year. Ang Kapuso P-pop boy group nga Cloud7 gihatagan sab og citation for Breakthrough Boy Group of the Year. Ug ang Best Noontime Show ang It's Showtime. Daghang salamat sa inyong walay puas nga suporta sa mga programa sa GMA Network, mga Kapuso. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. 18 ka mga personahe sa kasundaluhan nga maoy nakaengkwentro sa grupo ni NPA leader Mirna Solarte alias Maria Malaya ang gipasidunggan sa Philippine Army. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap.
Mismong si Philippine Army Eastern Mindanao Command, Commander Lieutenant General Luis Rex Bergante ang nangulo sa pagsabit sa Gold Cross Medal sa 18 ka mga personahe sa 901st Brigade, 401st Brigade ug Special Forces nga mao'y nakaengkwentro sa grupo ni Mirna Solarte alias Maria Malaya sa Barangay Pianing, Butuan City niadtong Miyerkules, February 12, 2025 nga nagresulta sa pagkamatay sa maong NPA leader. Gipasalamatan ni Lieutenant General Bergante ang dedikasyon sa maong mga sundalo alang sa kahapsay ug kalinaw sa Caraga Region ug kasikbit na lugar. Sinisimbolo nito ang inyong katapangan sa harap ng banta ng kamatayan. To our brave troops, let me say that I am proud of you. Sumala sa kasundaluhan, ila nang na-turnover ang patayng lawas ni Mirna Solarte sa iyang mga kabanay sa Butuan City. Nakatakda sab kuno nga dalhon ang iyang patayng lawas sa Surigao City. Diin didto na sab kuno kini ipahilo na. Gitubag sab sa Fort ID ang alegasyon nga gituyo kuno pagpatay ang 71 anyos nga NPA leader. If we can dictate the result of an encounter na sana matapilok lang siya at mawalan ng malay na mahuli namin ng buhay, then we would have wanted that. It just so happen na inkwentro kasi. Sa karon padayon ang panawagan sa kasundaluhan ngadto sa mga nabiling miyembro sa NPA nga anaa pa sa bukid nga mo-surrender na ug pahimuslan ang programa sa gobyerno nga Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Mag-live-in partners sa Panabo City, Davao del Norte nga high-valued individuals sikop sa kapulisan. Kapin 44 billion pesos nga kantidad sa gingong shabu na sakmit. Ani report ni John D. Esteban. Kinilo sa gikatahapang shabu ang nasakmit gikan ining mag-live-in partners sa ilang girentahang balay sa Purok 2, Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Adlaw Sabado, February 15. Ang mga nakuha mitimbang og 6.5 kilograms nga mobalor, 44 million pesos. Ang duha ka dinakpan gikonsiderang high-valued individual drug personalities sa Davao Region. Ang dinakpang si alias Dungkoy, Regional Level Top 1. Samtang si alias Jenna, Regional Level Top 3. Sumala sa Davao del Norte Police Provincial Office sa Butuan City gikan ang supply ug posibleng dinhi sa Davao Region i-distribute ang illegal nga droga. Medyo dugay-dugay gyud pud ang gihimo nga pag-surveillance sa ato ang mga operatiba ani nga suspetsado, no. Allegedly ang iyang residence is sa Butuan and from Butuan gidala diri ang katong mga epektos o diri ang distribution nga gihimo sa may Panabo. Diri lang sila nagstay sa Panabo and for distribution katong nakuha nga 6.5 kilograms nga shabu. Walay pahayag ang suspect apan sa pahayag sa dinakpang si alias Dungkoy sa kapulisan. Online daw ang transaksyon. Apan igo ra daw siya tighatod sa mga droga sa mga drug pushers. Ang mga dinakpan magatubang og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samtang ginayig sab sa provincial government ang maong kalampusan sa kapulisan. Kayo ni og effect para sa katawan nga mabos ang tiwala sa katawan sa atong kapulisan o sa atong gobyerno. At the same time, magkaroon og kumpiyansa ang atong katawan nga padayon nga naa sila sa safety nga pamuyo dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. John D. Esteban, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nalakip ang mga probinsya sa Misamis Occidental, Misamis Oriental ug Bukidnon sa top 10 nga paspas ang pagsaka sa ekonomiya gawas sa National Capital Region kon NCR. Kini base sa pagtuon sa Philippine Statistics Authority. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Base sa 2023 Capita Gross Domestic Product Survey sa Philippine Statistics Authority kon PSA, 3 ka mga probinsya sa Northern Mindanao ang nalakip sa top 10
most progressive economy outside National Capital Region. Kini mao ang Misamis Occidental nga ana sa top 5. Diin aduna kini 199,106 per capita GDP per year. Misamis Oriental sa top 8 nga adunay 170,037 per capita GDP per year. Ug ang probinsya sa Bukidnon sa top 10 nga adunay 165,863 per capita GDP per year. Let us take this opportunity to collectively analyze and reflect on these results as we work together to foster development and prosperity in our communities. Ang gross domestic product per capita usa matod pa ka indicator sa income sa usa ka probinsya kung bahinon kini sa kinatibuk ang populasyon sa lugar. Kini subay sa industry, services ug agricultural sector sa usa ka lugar. Buot pasabot nga kung taas ang per capita sa usa ka lugar, mas hamugaway ang ilang sitwasyon kumpara sa laing lugar. Sigon ni John Venice Ladaga, ang administrador sa probinsya sa Misamis Oriental, nga resulta kini sa programa sa probinsya nga mapaubos ang poverty incidence. Naana kita karon sa 16%. 16% sa 2 years lugar bin base sa PSA nga data. And we are aiming sa 2028 nga single digit 8 to 9%, 9 to 8% no. Ang ato ang target dako kini kaayong garbo nga isa kita sa mga lalawigan dinhi sa pulo sa Mindanao sa Pilipinas nga labang sa threshold sa kapobrehon. Kikalipay sa National Economic Development Authority kun NEDA ang economic performance sa maong mga probinsya. Nang hinaot sila nga masustain kini sa mga local government unit. Number 1 contributor sa agriculture sa nasod ang Bukidnon. So we should also protect our agriculture sector. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nakisadya ang pipila sa cast sa GMA Prime nga My Ilonggo Girl sa Kapuso fans sa General Santos City. Wala sab nila gipalampas nga matilawan ang pipila ka mga tuna recipe nga garbo sa syudad isip tuna capital of the Philippines. Atong silipon pinaagi ni ining report. Grabing kahugyaw sa Kapuso fans nga bidagsa sa Convention Center sa KCC Mall of Jensan sa General Santos City niadtong Domingo. Kay giatangan gayud ang pagbisita sa pipila ka cast sa GMA Prime Drama Romantic Comedy Series ang My Ilonggo Girl. Busa misamot ang excitement yang migawas na si Kapuso star Lian Valentin. Nahugyaw sabang tanan diyang nagperform na si Yasser Marta. Ug syempre, nahingangha ang tanan diyang migawas na ang atong palangga, si My Ilonggo Girl Jillian Ward, kinsa naghatag og a cappella performance. Nahimo sab nga intense ang kalipay sa crowd yang ni-perform na si Michael Sager. We're only getting old lately, and I've been thinking about so lately, doesn't ever drive me crazy. Ug mas mitodo ang kilig sa fans, yang nagduet na sila Jillian ug Michael. Masaya po ako, talagang pumunta po sila dito, masaya po kami. Sobrang wild nila, sobrang init ng pagtanggap and sobrang enjoy talaga. Apan una ka na, gumikan kay ilado ang General Santos City, isip tuna capital of the Philippines. Wala gayud gipalampas sa mga Kapuso star ang matilawan ang pipila ka mga pagkaon nga ang main ingredient, tuna. Sama ni ining grilled tuna belly ug ang tuna kinilaw with a touch of mayonnaise and mango. Manamit gid. Yung tuna, sobrang fresh, sobrang sarap. It's my first time here in Jensan. So, yung super fresh
na tuna. Sa tuna, grabe yung sarap ng tuna dito. It was very fresh yung raw tuna and also cooked tuna. It was really good. Yeah. Mapasalamaton gayon ang Kapuso Stars sa pagsuporta sa fans sa My Ilonggo Girl. Gusto ko lang po sabihin syempre sa mga kapuso natin na sumusuporta at nanonood ng My Ilonggo Girl, kundi thank you so much po. Maraming salamat po sa suporta. Ramdam po namin online, on TV. And we're just excited na we get to do this, meet you all in person. Masaya po kami. At ito na pong way namin para magpasalamat sa inyo. Kauman si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Pasado na sa Davao City Council ang ordinansa nga mohatag og tax amnesty sa delinquent real property taxpayers. Gimugna ang ordinansa subay sa national law aron mahatagan og gibugaton ang pagpatuman sa Republic Act 12001 o ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Ubos sa ordinansa gihatagan ang delinquent real property taxpayers og lugway sa pagbayad, mamahimong one time ang pagbayad sa ilang due, pwede sab nga installment ang pagbayad sa principal amount ug surcharge. Mamahimong moduol sa City Treasurer's Office ug City Assessor's Office aron magpa-assess sa bayronon. Mao kato mao ning balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.